Magandang hapon, Eli. Magandang hapon, Ricky. Uy, magandang hapon, Sek, at maganda at maulang hapon sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, Monday na po ngayon. tama kayo at magandang hapon muli sa inyong mga kababayan. At mukhang naguguluhan ngayon ang ating mga kababayan. Oo nga. Lalo na yung mga taga-Cordillera. Nako. Sila Mayor Magalong, Correct. very popular mayor ng Baguio City. Ay isa siya sa mga nangunguna. But yan, pag-usapan natin mamaya yan. Oh, hindi, bakit sila naguguluhan, Secretary? Well, naguguluhan sila dahil bakit naman daw si Bantag ang suspect? Doon sa kanilang rally, mga probinsya ng Cordillera, nag-usap-usap, bakit naman daw si Bantag ang tinuturo na in fact it is Bantag who made the Bilibid a very good place. Bakit si Bantag Very ang successful. tinatag? Ang tinatag, Bantag at tinatag. Yun. But anyway, let's siguro review sa base sa ating mga nakikita, lalo na itong kapatid ni Lapid, nakikialam na, parang sila na rin yung spokesman ng DOJ. Lalo na yung kalbo na abogado, yung Si Berting. yung Si Kausing, akala mo Kausing. authority ng kaso nagdadaldal na rin inuunahan yung DOJ, wala pa ngang nilalabas yung DOJ, nauna na siya. Baka magkuryente ka, Mr. Kausing, hindi mo pa alam talaga yung tunay na nangyayari dyan Now, a new development, sinasabing doon sa kanyang supplemental o salaysay nitong si Gunman na mayroon daw isang middleman. Okay. Ang pangalan ay si Christopher Bacodo. 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 Ngayon nag-issue ng statement yung abogado, si Attorney Kimbo, na wala daw kinalaman itong Bacodo. As a matter of fact, hindi niya kilala itong gunman. Si Escorial. So, now, if the DOJ is really good in determining the credibility of this witness, itong si gunman, dapat i-test na nila ngayon because Tama. mahirap yan pag nasa korte na yan, pag kinross examine yan, baka itong mga ilang ginagawa nilang testigo, Invento. bibigay yan. Baka false testimony. Because these are a bunch of criminals They will say anything that will be dictated on them di ba? Lalo na pagka ang bribe sa kanila ay sige, mga kalabas kayo, may pera pa, di ba? Hindi natin alam kung sino diyang gumagalaw, no? So, yun lang ang concern ko dyan. Secretary, bilang isang abogado, gaano ba kalala kapag false testimony ang nangyari? Well, that will be impeached by the lawyer upon cross-examination. So, ang desisyon niyan will be upon the judge. How credible are the witnesses to establish beyond reasonable doubt the guilt of the alleged accused. Pag sinabi mo, Secretary, beyond reasonable doubt, ano ibig sabihin nun? Na walang an ordinary citizen or an ordinary man na in his mind wala talagang kaduda-duda na ikaw ang gumawa ng krimen. Walang If there is a kaduda-duda. certain doubt, kaya nga in a criminal offense, the quantum of evidence is evidence beyond reasonable doubt. Why? Because mahirap makulong. Ang criminal offense kasi may kulong May kulong. What if Tama. you make a mistake? Ang kinulong mo hindi naman pala guilty. At Which is, marami nangyayaring ganyan. that's happening everywhere. So, dito, ang sinasabi nitong, nung binanggit ko nga sila General Magalong, Mayor Magalong, ang ano lang naman nila, kasi si Bantag, kababayan nila. Hindi naman nila kaklase sa PMA. Hindi naman PMA yan to eh. Ano ito? PNP. PNPA. PNPA. Pero, ang sinasabi nila, hindi naman nila
sinasabing huwag ipalabas ang hustisya. Pero ang hustisya naman ay dapat patas talaga. Patas. And there is no doubt because sila mismo mag-alboroto sila kung na-set up si Bantag dito sa Ano particular. feeling nyo, Secretary? Set up ba? Well, ako mapagmatsyag din ako, no? Itong kay Bacudo, that's one. Another instance na parang ano din ako doon sa kay Villamor. Ha? Nagdududa ka sa nangyaring krimen. Because the NBI says walang Foul play. power play. Pero, Tapos nung ito na si Kwan, mayroon daw testigo na nagsabing plastic daw Sinupot. ang Sinupot. Sinupot daw. Sinupot. Okay, presuming ikaw, Ricky, natutulog ka, lalagyan ka ng supot. Mamamatay ka ba kagad? Hindi ba ka Hindi, kaya... siyempre, gagaganong-ganong ka muna. Hindi ka kaya Papalag ka. Papalag ka papalag muna. ka ng gusto kasi di ba agad-agad. Hindi ka kaya magkakapasa. Siyempre, meron. Kasi lalo na pag hinahawakan ka, kung hindi natin alam kung sinong pumatay, isa lang ba, tatlong tao, malamang yan, mga 4-5 yan. Hinawakan siguro. hinawakan yan. Pero bakit walang pasa? Pero may report na gumamit ng shabu eh. Pwedeng gumamit pinagshabu ng mo shabu. muna hanggang sa malango tapos ano. Pero bakit malinis? Bakit walang Hindi, may report Pwede, sa pangalawang pwede. autopsy na O it is lalong meron siya. pag gumamit ng shabu, di mas lalong maliksi yun. Eric Siri, nga, no? Di ba? Hindi, yung hanggang sa malango, yung talagang ano Ay, siguro. yung talaga, hindi ba na well, Kasi kwentong- aper ang ano eh. Ay, Kwentong Diba? kutsero na yan. Ha? Aper. Kasi ikaw, bakit ka gagamit ng shabu or paggamitin ka ng Oo shabu nga. para patayin? Ganun ba? Oo nga, no? Tama. Hindi, pati tama ka kasi pag nagsyabu nga yan, heightened. Oo nga, di ba? So, hindi Oo. maano yan. So, unan. ito lang mga Pwede bang unan? mga ano lang natin to, mga Haka-haka. Opinion lang. Opinion lang naman to. Well, of course, I still believe in the justice system, but well, I believe that there is a phrase called the justice system, but I don't know if justice is really prevalent in our Hindi country. kasi unfair secretary dito sa ating kaibigan na si Roy Mabasa at mga pamilya nito ni Percy. Kung maling mga tao ang nahulit na kulong. Yes. Dapat yung totoo talagang Dapat, mastermind. dapat kasi nagdadaldal na sila. Hindi pa Yun nga nga. yung problema. Tinanong siya nung Carmina, yung suki niya na interview sa ABS-CBN. Parating yun ang nag-i-interview. Maganda. Maganda ba yun? Carmina Constantino yun. Oo. Tama ba, di ba? well, Maganda yun. Good taste ka ba? Oo, maganda talaga. Well, anyway. pero secretary, di ba merong may mga kasibihan na is it better than that 10 halba guilty persons go free than that one innocent person Well, be convicted. convicted. Precisely. Yan ang point natin. And alam mo, ito nga ang base doon sa statement ng abogado ni Bacudo. Hindi daw, imposible daw na Bacudo will have a hand dahil he was in a high penitentiary Hindi, pero alam mo naman, secretary, di ba? Sa mga kulungan, nakakapag-post din talaga ng cellphone. lahat may paraan. Lahat may paraan. At lahat may presyo. Lahat may presyo. Pero bakit hindi nila they have to impeach the credibility of these witnesses. Tama. Kasi ngayon, it's now the word of Bacudo against the word of Escorial. Di ba? Tama. Tama. Yung Escorial, yun ang main witness nila. And Bacudo is contesting that. Di ba? So, you have to weigh this evidence. Oo. Pero anyway, kahit naman, dapat, anyway, ginagawa na rin ng DOJ yung... At saka yung mga testigo nakapaligid around kagaya nun, sino ba nagdeposito ng pera? Sinasabi ng Ayan. DOJ Ito, Secretary. kumpirmado sabi ng AMLAC meron talaga nangyari. Mayroon nga. Pero alam mo, it takes two to tango. Tama. Ha? Ikaw, siyempre mayaman ka. Hindi, ikaw, mas mayaman ka sa akin. Nagdideposito ka. Oo. Either Dinidepositohan mo ako, halimbawa. halimbawa, dinidepositohan kita. Wala, pagod ako. Sabi ko sa tao ko, magdeposito ka doon. Ang ginagawa ng bangko, tinatawagan mo muna. Correct. Tinatawagan mo muna ako. Oo. Ha?
na Attorney Jing Paras, meron ka bang dineposit ng 550,000 dito? tatawagan ka Pati muna. yung Di, magkakabistuhan na ngayon yan kung sino. Malalaman na. Malalaman. Tapos may CCTV yung bangko eh. Oo. Sino ngayon? Have they identified those, sabi kasi it was deposited in tranche. Intra. Tama. Sinabi ganun eh. Pero bakit Pero yung total, 3 550. tranches. Yun nga, doon ako nagtataka din. Bakit? So, ibig sabihin, iba-iba yung nagdideposito. Hindi pati gago din yung yung nagdeposito. Pinalampas niya doon sa, di ba, AMLAC is 500 eh. Pinalampas ng 50,000. Hindi, pero yung sinasabi ng 500, yung sa AMLAC, yung isang deposit na yun. Isang deposito Isang lang yan. transaction. Automatic yun. Automatic na Pero, AMLAC na. the Pero reason why they- 500 per transaction. The reason why they Red ask flag ka. AMLAC, Oo nga, red flag ka nga. Pero ito, hati-hati ito, hindi naman buong 550. Okay. Okay. Hati-hati. so ang point ko lang, when you deposit something to A person, deposit some amount to bank account, there are certain procedures. Tama. Kung 3 times, so siyempre, pipirma yung ano Pero hindi doon. pa napaplag yun, Secretary. Hanggat hindi siya lumalampas ng 500. Hindi, wala tayong pag-usapan Kaya dyan. hindi Ang siya akin yung na-plug evidentiary value. Tama, Ng, as far as identifying the mastermind. Kasi, siyempre, yung nagdeposito, connected yon sa mastermind. Kasi, yung mastermind ang nagbayad eh. Tama. So, Inuutosan inuutosan niya yung nagdeposito. So, identified na ba nila yung 3 or 4 na nagdeposito sa account ni Escorial. Escorial? Yan. Now, okay. Kasi ngayon, ang makikita lang, Secretary, is yung nag-withdraw. Tama? Yeah. At nag-deposito. Ngayon, paano kung online lahat yun? Kasi sinasabi mo, kailangan may CCTV, etc. Pero makikita pag ko sino. Pag online, mayroong ano yan. Mas lalo yun. Mayroong money Lahat yan trail. may dokumento yan. Kasi May money trail kung, yan. kung anong bank account gagamitin mo, pang deposit at sa i-deposit. So, tanong, Secretary, paano kung numbered account? Anong numbered account? Numbered account. Ganun ba ka-sophisticated yung gunman? Ewan ko. or ordinary. Ina-analyze ko lang. Alam mo, ganito pa yan. Isa pang kung talagang mabulatlat ang mga nag-imbestiga. How did he open his account? Pwede. Ha? Kasi may limit yan. Ordinary account 5,000 ang ano. Tama. Pagka checking account 50,000 or more. So yung mga ganyan. How did he open his account? When did Tapos ang bangko is may pinatawag na ba silang teller sa bangko? Wala pa. May pinatawag na ba silang manager sa bangko? Wala pa rin. Pero witness? ilalabas siya siguro pag pagbuo na istorya. at siyempre sa prosecutor muna eh. So, ano ba ang hahanapin muna sa Secretary Jing sa prosecutor para isampa ang kaso sa korte? Well, sabi nga nila solved na. Nung una. Kasi when you talk of a crime, there is the murderer, there is the victim, di ba? So as far as Escorial is concerned, he admitted. So as far as the killing of Roy, directly killing, solved ng Solved kaso yun. kasi may kay Percy, solved na yung kaso. Okay. Kasi may gunman. Now, but they want to go higher. They want to get Kasi to the bottom of the kasi conspiracy. So now if hanggang ano lang, then palakpakan na tayo. Ha? Kung hanggang Escorial lang. Kung hanggang Escorial lang, palakpakan na. I mean, Ay, hindi pa rin. Bakit? Hindi makulangan yung dalawa, wala pa eh. Hindi, isa lang namang gunman eh. Yun, mga... Pero may umako na eh. May umako na May nga. umamin na. Yun Lang naman yun eh, no? Pero naging complicated ngayon yung pangako niya, pag-ako niya, dahil dito sa isa na nagsasabing Isa pang pangalawang middleman. ng pangalawang middleman Tama. na hindi ako. Naging So, complicated, nagiging tuloy ngayon yung kanyang testimony, subject of cross-examination and new credibility kasi hindi pala totoo lahat yung nagsasabi. Sinabi niya yan sa supplemental or sa kanyang affidavit na kasama ito si Bacudo, ito yung isang middleman. Sabi ni Bacudo, sinungaling ka. Hindi naman.
Di ba? Hindi, wala raw siya alam sa kaso. Wala Wala siyang alam sa kaso. Kasi nasa iba siya. So sinasabi ngayon, tong Escorial, ay sinungaling ka. Mm. O kung ikaw yung Di ba, ano bang kung rason? ikaw yung nagpo-prosecute niyan, di ba may doubt ka doon sa testigo mo? Pero dito, Ano muna, sorry. Secretary, may tatanong na ako kay Secretary. Ano bang gimmick ni Escorial? Bakit kinakailangan? Kasi pwedeng siya lang eh. Di ba tama? Pwedeng siya lang. Kaya nga planado. Pwedeng walang Oo, niya na lahat mastermind. Oo. Di ba? Akong mastermind, akong nagpatay niyan eh. Totoo naman, siya raw eh. Hindi, pero- talaga kumalabit. Oo. Baka siya rin naman ang may motibong personal. Precisely. Di ba? May ganun. May ganun, Pero ang sinabi niya, Pero nag-i-implicate siya ngayon, ito ngayon ang hindi, nakapagpatay. meron bang epekto sa kanya yon? Na? Bakit niya ginagawa na kailangan may mastermind? Wala nang question eh. Ginamin mo at hindi, walang yun mastermind ang, eh. yun ang plano eh. Oh. Hindi, pero dito, pero dito Nakakatawa Secretary Jing, yung point. Yeah, I got your point. Oo. Pwedeng, if he really wants to, na siya lang talaga, inamin niya, why make it complicated? Kung gusto mong Hindi, may magpakulong, epekto ba sa kanya? ha? Magre-reduce sentence ba siya or what? Yeah, Kung sinabi niya may mastermind. mitigating yan, may mitigate. Hindi, pero nga, Tama. Pag may mastermind, ay, Hindi, the commission of one is the commission of all eh. yeah. pero Ricky, binabanggit mo, kung aakuin niya lahat, Oo. unang-una, paano niya patutunayan na yung motibo niya, yun lang talaga. Madali Wala yun. naman eh. Galit. Wala Sabi ko, namang, hindi. wala namang motibo yan eh. Pero, Pero, pero- irrelevant ang motibo sa crime eh. ikaw ba, Oo. pupunta na ako sa PNP boss, ako nagpatay niyan eh. Tatanungin ka ba, bakit? Ano bang motibo mo? Wala boss, gusto ko lang eh. Trigger happy lang ako. Hindi, hindi, pero kasi yung unang istorya nila, marami sila eh. Tapos pinagplanuhan eh. Alam Kaya naman nga, siya kasi lang baka mastermind. sila Hindi lang. nga, ang sinasabi ni Ricky, kung hindi niya sinabi yon, Yun. kung Pwede sinabi, niya akuin lahat. Ako sabi mo. pwede niyang Tapos ako na. lang. Ako lang, Tapos wala na. akong kasama. Di Kasi tapos pwede na. yun. Pwede yun. Pwede gano'n. Di ba? Pero, hindi kasi kailangan pero ng motibo. nandoon na tayo sa portion na sinasabi niyang mayroong middleman na nag-utos sa akin at binayaran ako. Oo. Kasi, Tapos hindi lang isang middleman, dalawang middleman. Middleman. Okay. Mayroong sinasabihan kasi, dead man Tells no no tales. Yun. Di ba? Tama. Paano mo patatanungin? patay na. Tapos mukhang ginawa ng drama, biglang sumipot yung kapatid at may text messages daw. Yeah. Di ba? Pero sana makita yung text messages. Tapos yung text messages, nakakatawa. Oo. Kasi daw, tatlong Bossing. bossing Ng daw ng gang mga doon. gangs. Magang, Yun daw ang Nagutos. doon pa lang, dapat pag-aralan na anong kinalaman ni Bangtag kung yun ang nag-utos. Baka ito yung mga drug lords na nag-utos. So, doon pa lang, putol na, wala na dapat si Bantag. Tama. Ay bakit talagang pinipilit na isama si Bantag? Kasi siya daw nag-utos dun sa tatlo. Pati yung Silveta, yung kanyang assistant. Di ba? May kwento na kaagad. Paano naman nila malalaman? Nag-testify ba itong pinick up na ba nila? O, sige-sige ganiyan o lucky The ganiyan? BCJ, happy-go-lucky. Okay. Tapos yung isa... Sino doon ang nag-utos sa tatlo na Tatlo yan? daw yan. Okay nga. Halimbawa, ito, sige-sige. Oo. Sino doon sa sige-sige gang na... Oo nga. Marami yung member eh. The Sputnik yung isa. Hindi. Presuming, yung Sputnik. Sino nag-utos sa Sputnik? Oo. Hindi, siya na. Hindi, meron na nga. Yung mga Doon na nga Biocor daw eh. nagtatapos yun. Ha? Doon na nagtatapos according to the sister. Hanggang doon lang siya. Okay nga. Oo. So bali parang ang ganito, parang si Percy, binatake niya yung drugs dyan, etc. Etong tatlo na galit, kailangan namin gumawa aksyon. Mag-pool tayo ng resources natin together. When you say tatlo, you're talking of a person. Persons, yung tatlo nga. No, they're not talking of a person. They're talking of a group. A group. Yung mga leaders ng group na. Siyempre, pag... Sino? So, identified ba yung pangalan ng leader ng group? yun nga nagtataka tayo, Secretary. sino nga? Ba't hindi nilulutang? Kaya nga, sino nga doon? Pero kanina binabanggit ng NBI na Bantag had a clear motive dito sa kasong ito kay Lapid. Bakit? First Lapid. Hindi, yung mga binabanggit, yung mga issues against Yung mansion. yung mga banat sa Lapid Fire. So, isa itong sinasabi kanina, narinig ko lang kanina, yung binabanggit ng NBI. Yun na raw po yung klaro
Klarado. na So, malinaw na motibo para patayin si Percy Lapid. Ay, bakit siya lang? Ang daming mas matindi pang binanata ni Lapid. Napakinggan mo ba yung banat niya kay Duterte? matindi yun. Baka mamaya sabihin nila si Duterte nag-utos kay Bantag na patayin si Lapid. Di ba? Pero dito, Kung maglubid-lubid na yung... Oy, Yes, pwede nilang sabihin. Pwede nilang si Sara din kasi binanatan din si Sara eh. Ha? pero dito, Secretary, para sa kaalaman ng ating mga listeners at kayo bilang abogado, kapag ganyan ay may preliminary investigation yan. No? May PI. Tapos kadalasan ang hinahanap lang dyan, hindi naman beyond reasonable doubt eh. Yung may probable cause, yung merong basihan para isampa sa korte. Pero this is very delicate. Okay. Kasi nag-warning na yung mga loyal kay Bantag. You know, this is unbailable. Syempre, Murder. pagka gawa mo lang yung kaso tapos murder, makulong na yung tao. Question sa'yo, Secretary. Saan pwede makulong yan? Kung sakali, pwede sa NBA or sa PNP. Hindi. Kasi hindi pwede yan sa NBP. Kulong na kagad yan. I don't know where. Well, kung Baka custodian yan. wala talagang favoritism, doon talaga siya. Kasi murder eh. Secretary, question sa'yo. Ikaw, naging government official ka, di ba? Siyempre, may mga umaatake rin sa'yo. Ikaw ba, pag inatake ka ng sobra-sobra, gagawin mo yung papapatay mo yung tao? Kaya nga, yung motive na yan, paltos. Kasi lahat dapat may motibo lahat. Yung mga 160. 160. Oo. Kung yun individual na kung yun binanatan. ang basis mo na may motibo dahil binanatan, pati si Duterte, pati si BBM, pati si Inday Sara, ibinanatan lahat yan eh. Hindi, pati ibang government official, nakahanay ni 160 nga eh. Pati si Sco. Baka sabihin lahat yun nag-conspire para patayin. Dahil lang it just so happen na Bantag is the head of the Bilibid. Siya na lang ang isi-single out mo. Why? What is the proof talaga na si Bantag ang nag-order? Mayroon ba direct? Yun nga, wala nga daw. Mayroon bang direct? Sabi lang na a certain Bantag or a certain person in the office. Hindi, baka sasabihin ng Bantag dapat code name. Well, ako lang Hindi. Masyadong amateur talaga, di ba? Yung amateur yung pagkagawa nitong istorya to pin down Bantag. Yan ang nakikita ko. I mean, this is my personal view on the matter. Kasi parang naalala ko yung nangyari sa Visconde Massacre. No? Ang dami ko Alam mo, sa mga testigo. Alam mo, bago, di ba? kung sasabihin kong title nitong storya na ito, Bikoy the Second. Gawa, parang gano'n, no? Parang Bikoy ito, Bikoy the Second. Gawa-gawa. Ayun. Well, hopefully, tayo po nagtitiwala naman sa DOJ. Well, NBI. the DOJ, the head of DOJ may be very responsible, very honest, very competent, but it's not the DOJ that investigated this. Philippine National Police. NBI. Can they be trusted? Anong galit naman nila kay Bantag? Pare, alam mo ang drug. I mean, I'm not saying anything. I'm not even saying that they are involved. Maybe sloppy lang yung investigation nila. But tingin ko dyan, this is an organized manipulation. Ito, drug money is unlimited. It can do anything. Okay. Tingnan mo yung Narcos na movie. Oo nga. Diba? Okay. Pakinggan natin si Ricky M. Marites. Okay. Marites. M. Rivera. Okay. O yung Anong Marites inside ko ngayong story mo? araw. Inside Sige. story mo. May nakausap po ako na taga-Bilibid. Okay. Na siya yung ngayon, reform na siya after pumatay ng kung So, sino. nakalabas na. Ano na siya ngayon? Reformed. Christian. O nga, pero he's Okay. already out So, of nakalabas na nga. Nakalabas na po ito Ex-convict. Pero pumupunta pa rin siya doon. Okay. Okay, madala siya kasi nagmi-minister siya doon sa Okay. Okay. Meron pala sa Bilibid yung mga code, mga salita na ginagamit. Pagka ginamit, may ibig sabihin na iba. Okay. Mayroon silang sign language doon. Sariling Parang halimbawa, halimbawa, photos. Okay. Alam mo na yung photos. Sariling linggo. Okay, tinignan ngayon niya yung kay Escoral, etc., etc., etc. Ang naging conclusion nila,
is may nag-set up Mhm. Mm. kay Eh, Bantag. Mm. Yun ang konklusyon. Oh, yun na. Ayan. Okay. Ngayon, That's exactly what I okay, what my nagtanong-tanong hunch siya is. ngayon doon. Oh. Nagtanong-tanong siya. Nalaman na niya kung sino yung Nag-set up. nag-set up. No, isa lang naman Pilipino. Sino? Ha? Pilchay. Oo, na Ano yan? drug lord. Na drug drug lord. Oh, Ngayon, ayan. Remember, Mm. sabi ni Duterte, okay yan si Bantag kasi nangahagis ng Granada. Ibig sabihin nun, yung pinatay niya or he was accused of killing them by pinakawalan niya yung hand grenade. May mga pamilya yun. Mas matindi yun mas matinding bumawi yun. Pwede. Oo nga, no? 10 yun eh. Pwedeng maghintay lang yun na 10 na dedo. yun ang isang angle na pwedeng pwedeng mag-set up kasi drug lords yun eh. Oo nga, no? Oh. Di ba? Well, ako naman po na-share ko lang yung kung ano yung... Well, kami, haka-haka lang naman. Haka-haka lang Hindi, ito. ako na-share ko lang Pero yung ako info na naman, yun. I'm basing it on my legal, learning process. Opinion. Siyempre, mayroon tayong Di, para Oh. subject sa law school na criminal law. criminal procedure eh. Criminal procedure. Oo. Ito, Secretary, Magaling yung teacher ko diyan, yung dating prosecutor si Mario Onqueco. Uy, Yan, tama. Oo, yun ang magaling na binabasa. Oo. Ito, Secretary, ano bang requisites? Kasi murder, yan, automatic. Siyempre, definitely. Ano bang requisites yan? Para sabihin na ikaw ay pumatay o nag-commit ng murder. Well, ano yan there must be intent. Intent, hindi motive. Iba yung motive sa Hindi, intent. intent yan. Intent. Which is Intent. internal in you. Motive can be Iba-iba yan, outside. Intent, there must be an intent to kill. Oo. Ayan, tama. Yan Parang ang sa number golf, one. parang sa golf yan na Secretary Jing. Oo. Pag yung intensyon mo po paluin pero hindi tinamaan, one stroke na yun. Oo. Attempted yun. Tama. Attempted. Hindi, may intention ka na eh. Attempted yun. Hindi. Nag-attempt ka. Okay, yung intent mo na paluin, pero sabi, hindi pa. Yeah. Pa-practice ka lang. Hindi. Yung intent Tama. kasi sa revised penal code kasi lahat kasi mayroong intent. Tama. Mayroong elements of a crime yan eh. Oo. That is in the revised penal code and murder is in the revised penal code or homicide. Okay. Pag hindi mo pala tinamaan, frustrated yun. Ha? Kunyari, halimbawa, Hindi. Hindi, kasi sasabihin mo nga eh. Hindi, pag Hindi. natamaan mo, hindi namatay, frustrated. Hindi, Hindi, pero yung sa gold. gold na binabanggit Sa gold. ko, hindi, Oo. one stroke na yon penalty. May penalty ka na. Hindi, attempt. Kasi ang intent mo paluin na pero talagang hindi pala tinamaan. Hindi, ano tawag hindi doon? penalty, one stroke. Penalty na yan. One stroke na yan. Hindi, I mean, one stroke Penalty na yan. yan. So, One stroke pagpapalo na yan. ka na, Oo. second na yan. Pag di mo tinamaan, frustrated. Hindi. Tama ba? Tinamaan mo, hindi Attempted. namatay. Attempted. Attempted. Tama. Kasi Oo. ilan yun? Attempted, frustrated. At Tapos saka, frustrated yung natamaan mo na Hindi sugat, namatay. hindi namatay. Pero yung isa... So frustrated can be either physical injury Ayan. or frustrated Consummate. offense. Dito sa nangyari, murder siya kasi na-consummate. Pero ito, yun, di ba, namatay. Pag yung yung premeditated na tinatawag, na murder, ito. Murder yung parang yun. pinagplanuhan. Premeditated, Yeah. talagang Planado. ano mo yan. Planado. Yun ang may mga aggravating Yes. circumstances. Ayun. Oo. Qualifying, aggravating, extenuating. Yan yun. Ayun. So, maliwanag po yan. Siguro, meron din tayong mga ilang May video. mga vloggers tayo na nagko-comment din. Pakinggan natin. Ito, isa sa pinakamatinding vlogger na nag-support kay BBM. Si Binibining Maharlika. Ang daming followers ito, 800,000 or more. Maalindog yan. Malindog. Tingnan Okay. natin yung kanyang 1 million daw. kasi Correction. it jives with our Hans ni Ricky. Ito, tingnan din natin si Maharlika. Yan, pro destroy Bantag. Yan ang purpose ninyo kasi August pa lang tinira-tira na siya nilapid eh. Premeditated incident ito mga palangga. Imagine mo, right there and then tinanggal nyo si Bantag. Kung DOJ Secretary Boying Remulla. Alam ko naman may nag-udyok sa inyo. I saw you during May 9. I was there with oligarchs.
I was there with super rich friends of the administration. Nag-joke pa nga ako nun sa vlog ko eh. Ilang mga palangga, kasama ko mga oligarch ngayon. May nagsabi pa nga sa akin, palangga mo muna sabi mga oligarch, baka masira si BBM. Sabi ko sa kanya, it was true. I was there. The oligarchs are present there. Sabi kong ganun sa kanya. Magsisinungaling ba ako? Eh, nandoon nakikita. Ba't ganun pa man? Okay, balik tayo kay DOJ Boying Remulla. Kumusta na nga po pala yung kaso ng anak ninyo na nahulihan ng 1.2 something na Mary Jane? Ba't ang mga media? Oh, so Ulitin-ulit. Channel 2, Channel 5. Parang hindi maganda ang social media ngayon kasi walang bumabatikos kay BBM at sa administrasyon niya. Dati tinatawag ninyo na ano tawag dito mga palangga, diktador, mga ganun, wala na eh. Okay, na-orient na ba kayo ni BA? May pabor kayo na. babae. Okay. Anyway, so mga oligarchs. Marami daw oligarchs nung inimbita siya sa May 9 daw. Ano ba? May 9. May 9. May 9 After yan? May 9, election. Nung Counting. Gabi Counting. siguro, counting. Siguro. Nandoon siya Counting, kasi yes. umuwi ito sa Pilipinas. Now, well, we've been talking about oligarchs. And I think you texted me about Oligarchs. certain oligarch. Ano ba yung tinext mo? Ewan ko, sino bang oligarch yun? Kunsunhi. Ay! Semirara. Si Mirara, Ito. grabe. Kunsunhi's family, mining and power units smashes record with over 36 billion. Billion profit. Profit in 9 months. Ben, laki, no? Terrible. Hanip. And yung Semirara na yan, isang isla yan sa may malapit sa Iloilo. Ang Tama. grabe ang ano niyan, ha? And Paghihirap ng bakit taong bayan, ha? pinayagan ito ng gobyerno? Nung panahon ni Secretary Gina Lopez, kinwestiyon ito. Nasaan ba yung ni Secretary Lopez? Kinwestiyon niya yan. Environmental may scandal environmental yan. As to bakit nakalusot yan, ay hindi ko alam kung paano nakalusot yan. Tapos itong may kaso pa ito, I think pending pa sa Office of the President. Because there was this guy who owns a property in Zambales, which is mined for mayroong mina na I think nickel. Ito din si Kunsunhi, siyempre, Pacman ito kung anong mapagkitaan talagang pinapasukan. Yung property niya nandito sa isang lugar na may bundok. Okay. Itong kakilala ko may property na adjacent sa dagat. Dagat. Can you imagine, according to what I have read in the complaint, pinapatag niya yung bundok. Pinapatag yung pundok. Di ba bawal yun? Bawal nga. Pinapatag niya, he spend money, equipment, para ma-adjacent na siya doon sa dagat. Bawal yun kung hindi ka naglagay. Bawal. Kung hindi ka naglagay, bawal. At ngayon, Hindi kahit na, bawal. niland grab niya yung property nung Bawal. kakilala ko. Oo. Para he will have access to the sea para Okay. magtayo siya ng port. Can you imagine that? And he had a connivance according Teka, to the connivance with the the regional yung red ng DNRR. Secretary, pwede ka ba magkaroon ng sarili mong port? Well, basta you have an ECC, you have Hindi. maraming Kasi ano. lang ng PPA yan eh. Oh, Di ba? siguro may nakakuha siya ng permit nung na-claim na niya yung lupa which is owned by somebody I know. Pending pa yung kaso na yan I think sa Office of the President. I remember tapos nagkaroon pa ng ng investigation sa House of Representatives na couple of years ago. Pero oligarch they always do things their way with the help of government. Yun ang problema. Now, super rich na ito. In fact, doon sa inanunsyo ng inanunsyo ng Pangulo recently, tungkol dito sa subway project,
nakakuha na naman siya ng kontrata in partnership with Japanese Wow. company. Swerte talaga, no? Swerte. Mm. Money really, talks in this country. And tingnan natin tong subway project. Ha? Inanunsyo ni Mr. Marcos. Sandali yan. Hindi muna. Yung speech muna ni Marcos. May Duterte yan eh. Yung speech ni Marcos na And the Department of Transportation has made possible the signing of these contract packages. So I urge the DOTR, under the very capable hands of Secretary Jimmy, to remain steadfast in ensuring the smooth and faithful implementation of this extremely crucial undertaking. The signing of these contract packages is a clear demonstration of this administration's commitment to pursuing big projects, big infrastructure projects that will foster growth and revitalize the economy. Apart from this, we are also pursuing other key railway projects such as the MRT-7, the LRT-1, Cavite Extension, the Philippine National Railway Clark Phases 1 and 2 that will in the future make our rail transit system a more viable option for our commuters. We owe it to the Filipino people to build major roads and critical infrastructure that will not only spur progress and social change, but also promote interconnectivity, ease traffic, and reduce travel time. Okay. Well, my good friends, Ellie and Ricky, alam mo, in fairness, mayroong kasabihan na dapat naman ilagay natin yung mga tao na mga responsible nitong mga proyekto na ito. Correct. And this project, this subway, was really a project undertaken by the Duterte government. And this was because Duterte went to Japan and was able to get concessions. No? Ito, President Rodrigo Duterte, sandali, hindi pa natin nabasa. President Rodrigo Duterte expressed the Filipino people's deep gratitude to the Japanese government On Independence Day. as he witnessed the lowering of the tunnel boring machine that would be used for the country's first ever subway project aimed at easing severe traffic congestion in Metro Manila. The 27-kilometer project links Valenzuela City and the food terminal in Taguig City. Makikinabang Pero doon ay- sa speech ni McCoy Jr., hindi man lang ni-recognize yung nakatuklas at nakakuha nitong proyekto. Ito yung real bringing home the bacon. Kasi Correct. si Duterte, talagang nadala niya ito. Itong pati financing itong project from Japan. Hindi tulad nung pupunta ka sa UN, sabihin mo, Kung ano-ano. kung ano-ano, wala namang dala. Ito may dala. At dito sa pag-signing ng contract, kasi nalampasan na ng Duterte administration, hindi nagkapirmahan ng kontrata. Kasi matagal yung financing at saka Oo. wala man lang siyang minensyon na si Duterte is the one that brought brought the bacon. this project to the country. And to be fair, ang idea na yan ay galing kay Alan Peter. Secretary, di ba? Senator Alan Peter Cayetano. And then nakita ni Duterte na okay, nag-work on ngayon ng Tsaka it was Secretary Tugade, in fairness to him, Yes, oo. who really worked on this. We really work very, Kaya- very hard. Can you imagine, For that sumasalo lang sila? Okay naman yun kasi it's a change of administration. But don't you think it's ethical to say na magpasalamat tayo kay dating Pangulong Duterte kasi siya talaga ang Credit is due. Oo, siya talagang nagdala. Sometimes tactless people talagang Secretary, nakita ko- nabubuhay Nakita ko doon sa video nila, nagtataka ko. Kala ko ba hindi na magpe-face mask pagka nasa loob indoor? Siya Baka hindi siya sinusunod sa kanyang order. Kasi nakita mo. Diba? Nakita mo? Baka pakitang tao lang yung optional na yung mask. Nakita mo yung video lahat. Tapos, di ba? Ay, nako. Hindi kailangan yan, nako, Cheloy.
yung RTBM mo. Ano yung maigi? My goodness. Kasi may mga mensahe yan, mga... Di ba? Kawawa naman ang... Pero si Chelly kasi print yan eh. Kaya nga, yung problema. Dapat may talagang may broadcaster journalist. nasaan na nga yung inanunsyo? Hanggang third week naman ang pagbabago. Nasaan na nga yung inanunsyo na mga prospective spokesperson? Wala pa, inaayos pa kasi. Bakit nila hindi na lang si Cheloy? Is she hindi ba siya tugma doon sa sinasabi ni Tulfo? Tugma naman. Tugma ba siya na Tugma naman. Gwapo? Sino? Si Sheloy? Oh, Babae yun eh. Hindi nga. Sabi ni Tulfo, ano ba yung sinabi ni Tulfo na Dapat with pleasing personality. Pleasing naman. please. Hindi, pero si Chelly naman, ang kanyang Well, permanent na position ay undersecretary. Okay. OIC lang naman siya. Pleasing, pwede pa yung pleasing personality, ibig sabihin ba na nakaka-please ng tao? Kaaya-aya. 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 Ang pagkakalam ko talaga, stay put siya dyan. Tapos papasok, outsider. Na press secretary. Press secretary. Tapos binabago ngayon. Kasi kailangan secretary, paresignin mo yung mga nasa baba na ano eh. Kaya tsaka Anyway, kailangan mo sila talaga yung yung may skill. Nasaan na diba? si Cesar Chavez? Hindi, Ay, Mike Toledo. DOTR yan. Si Tsaka ayaw Ayaw. yung successor. Gilbert Rimulya. Hindi, Pagcor ayaw niya na rin. Okay na siya Pagcor. Nasaan na si Mike? Si Mike kinakausap pa rin. Sinong Mike? Kasi ano Microphone. Hindi yung Mike na masyadong impertinent na nagalit na si Aguirre dahil sa tatanong masyado niyang dinidikdik. Yung Mike na taga Oo nga. dyan sa Oo. disenfranchised station. Ha? Interviewin natin one of these days si One of these Secretary Aguirre tungkol doon sa pag-recant nung ini-insist ni Secretary Aguirre that hindi talaga totoo na he was coerced. At sinabi niya, may nakuha siyang video na while Ragos was being asked to tender his Statements. walang coercion. He Walang related his statement without any force or intimidation. Under duress, wala daw ganon. Yan ang sabi. Sabi ni Aguirre. So tapos in-interview nga siya nitong isang interviewer sa isang defunct station at hindi tumitigil parang nainis na si Aguirre. Mukhang gusto niya talagang magkamali si Aguirre. Mayroon bang ganun? Announcer ka lang at gusto mo maging judge din or maging May cross-examiner mga din. nagsasabi mukhang magki-Christmas si Derima sa bahay niya. Saan bahay? Bakit nagpatayo na ba ng bahay sa PNP headquarters? Hindi posible yan. Malabo na. I don't think the court will will recognize Ragos recantation ha? Uy, Secretary, napuna ko rin sa mga balita. Mukhang may mga instability na sa Mindanao ngayon. Dahil dyan, di ba, may bus daw, yellow something. Na Sa pinsabog. Taong. Pero GMI Islamiyah ang sinasabi. Na suspect. ISIS? Sabi naman ni Duterte, Ba't nagbalik yan? this person is a weak leader. Look at it when the time of crisis comes our way. Well, let's see. Uy, teka, mag-commercial mo tayo. Okay, sandali lang humakasama. Paalala muna tayo. Oras na natin sa buong kapuluan. Alas 2:17 na po ng hapon. Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member of our surgical team, the state-of-the-art Da Vinci Robot Surgical System this month. The robotic surgery program at CGHMC will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life, regardless of race, social status, and creed. It is one of the hospital's latest programs, geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 8711-4141, local 1202. That's 8711-4141, local 1202, or hashtag
CGHMC Robotic Surgery. Iparush kay Paras. Iparush kay Paras sa RMN DCXL. Okay mga kababayan, ang oras po alas 2. 18 na. 18. 2:18 in Ng hapon. the afternoon. Uy, Okay. may natanggap akong balita, Secretary Eddie, na alam mo ba, na-block na po ng Globe yung mahigit 200,000 websites na may online child pornography magmula January to September this year. Magandang balita yun. Bakit Globe lang? Ba't hindi Smart? Oo nga, no? O, eh, Pati dito. So, ibig sabihin, tuloy pa yan kasi hindi na-block ng Smart at saka nandito. Pero ganun karami. Sino mo, Oo, 200,000. Alam mo naman yan, so long as there are, people na who practice, Oo. lewdness or Oo. nocturnal attitudes. At magkakaroon po ng pagtaas ng gasolina this week. Dagdag bawas. Ito, may sa Dagdag gasolina, 1 peso and 40. Pero sa diesel, salamat sa Diyos, Na may katiting. may katiting, 50 sentimos. Well, Tapos kerosene, 35 cents. parang hindi na good news yung Hindi wala, baliwala no? Kasi- Tapos biglang titirahan tayo ng 7 pesos na 6 pesos na Dati nga increase. 25 Ah, Oh, grabe. yung sa 25, diesel oh. 25 25. tapos babaan lang ng $1, 1 peso and 20. Ano ba naman yan? Ito, 50 centavos Katalang-taluan na yan, bukas, di ba? Kaya nga, medyo marami talaga ngayon, hindi na talaga kaya ng pera. Yung inflation talaga matindi, no? Yeah, yeah. Kasi may bawas daw na, sabi sa isang isang labor group, parang 57 pesos yata. Tama ba, Eddie? Ang Yung sa 527, parang 57 pesos yung nawala. nawala. Pero tingin ko baka hindi lang eh. Baka mas malaki-laki pa no? Before we go, siguro, ito naman, in fairness to sila, Mayor Magalong, at yung mga kababayan natin, at mga kababayan natin na mga indigenous, sa Cordillera, ipakita natin yung video nila at ano yung mga sinasabi nila tungkol dito sa if ever there will be an outcome. Sabi nila, well, we still believe in the justice system. But I hope it's not manipulated. Ito yung pakita natin yung nila nila Magalong. Magalong. Sa Baguio. Dasal, sayaw, at talumpati. Tapno ipakita tayo, iti adaan, iti puspuso kayo nga taga-Cordillera. Ganito ipinakita ng mga taga-suporta ng mga kapamilya at mga kababayan ni General Bantag sa Cordillera. Ito ay community-led affair, multi-sectoral affair na inorganisa namin para ipakita ulit natin ang kultura ng mga Cordillerans na pag may ganito na inaapi or yung kapatid natin ay nasa krisis, we disregard our political differences at kung anumang diferensya, and we come together to stand for him. Si General Gerald Bantag ay sinibak bilang Bucor Chief noong ika-21 ng Oktubre matapos mamatay sa loob ng National Bilibid Prison ang itinuturong middleman na si June Villamor sa pagpatay kay Percival Percy Lapid Mabasa. Okay. So, yan kasama dyan si Mayor Magalong, who is also Baguio is part of the Si Bantag ba, taga-Cordillera? I think so. Malamang yun, Sinasabi nila na kababayan nila. So, yun lang ang hinihiling lang nila. Well, and I think that's an appeal. It's in the news. It's an appeal to the DOJ na wag naman sanang pabalang-balang yung Oo. yung findings, no? Kasi ngayon marami ng sa pinag-usapan nga natin kanina. Tulad ng pinatay ng plastic na supot, bakit walang pasa? Oo. Bakit magkaiba? Ibig sabihin, ito nga yung irony nito. Nung pangalawang autopsy was conducted by the NBI. Yes. Okay. Oo. Sinabi nila, hindi acceptable yung NBI na yan. NBI. oo. Kung hindi pala acceptable ang NBI, bakit ang NBI ang nag-iimbestiga nitong Correct.
murder na ito. Doon pa lang sa autopsy, hindi na pumasa eh. Papasabayan kung ikaw ang magpo-prove na ito si so and so nag-deposit ng pera, ito si so doon pa lang nga sa autopsy pa lang failure na yung NBI eh. Di ba? Huwag ba dalos-dalos, di ba? So yun ang Kasi sinasabi natin. nagiging karakter They rin. themselves are creating doubts as to their credibility. Kasi secretary, katulad ng nangyari sa DSWD, alam mo nangyari doon. Sinibak yung dalawa. Yung taga Calabarzon. Tapos after a day, binalik ulit. Ngayon, binalik na sila ngayon. Oh. Diba? So, urong-sulong. Kaya yun, in-announce mo na sinibak mo. No. Tapos after a day, binalik mo ulit. Baka baka I am sorry. I am sorry to but I don't say sorry to what I did. I'm sorry but I didn't say Sa sorry. Amerika, to what I pwede ka did. ba magsampa ng ganon? Na, pero yung sa DSWD, in Civil fairness, yan, di ba? kasi may nagreklamong mayor, yung si Oo Chua. nga. Oo. Dahil sa mahabang proseso. So, chinek lang ni Secretary Erwin Tulfo, tinanggal muna, nirelieve lang. Tapos, nirelieve lang sandali. Tapos ngayon binalik dahil sa talagang sasabit sila sa COA kung hindi nila ibibigay yung ganong sistema na kailangan may papirmahan mga requirements. Hindi, ibig sabihin tama. Hindi yun hindi tama yun. Kasi they will be liable eh. You cannot remove anyone until it's for cause. Oo, hindi, ito Hindi, nga. naman ano lang parang Preventive ang- suspension? hindi naman sinuspende. Ang mali nila kasi, dapat ang mali nila yung use of words eh. Pag sinabi mo sinibak, anong ibig sabihin? Hindi mo? yung sinibak. Hindi kaya nga. Kasi may yun ang ibang ginawa nila eh. may ibang sinibak sa pansamantala sa sa serbisyo. Well, ang importante dyan, ano ba yung papel? What was the order that was received by those two Sinibak sa officials? Parang relief order lang. Relief. Relief. Relief is is already Hindi ka na sinuspende. cause of action eh. No, how can you relieve without due process? Yun nga. Ngayon, Dahil yang nag-e-epal ka sa mayor. Hindi man tama yung yan. sinibak, binalik ulit. Pero kasi Kung pag ikaw- tinagalog, yung isa yung dalawa ang meaning ng sinibak eh. Sinibak sa serbisyo, sinibak sa posisyon pansamantala. May mga gano'n kasi, depende sa Dapat paggamit. yun, yung pangalawa mo. Yun yung dapat nila. Pero ang dapat na ginamit doon, hindi sinibak. Oo. Pansamantalang inalis muna Oo, sa pwesto. sa pwesto habang nagkakaroon ng kine-question, investigation. Ganun dapat. Yun ang Pero mali. hindi pa rin pwede yun because pag samantalang inalis ka, you are under investigation. Pero di ba, Secretary, And that is what we call preventive suspension. Suspension. Pero Hindi, ikaw- ombudsman dapat yun, di ba? Oo. Hindi, maski Kahit na yung head ng agency. Pwede yan, basta may charge ka or you are you are informed that you are under investigation. You can be preventively suspended because that is a precautionary measure na hindi mo gagalawin yung mga tao or that will be part of the evidence. Pero ito, ayon sa press release at ayon sa news report, sinibak. Kaya nga So, itong paano, Secretary? Kunyari, ako yun. Kunyari lang ikaw ang secretary ko, tapos pinangalanan mo ako, o sinibak ko si Ricky Rivera, ganyan. katakot-takot na Tapos rectification ang gawin mo doon kasi Hindi, pwede ka ba magsampa ng civil? pwede kang maano ng damages doon. Kasi Tama, di ba? once a person is Minalain mo na yun. minalain mo in public Oo. kasi sinibak tapos hindi naman pala totoo, you can be liable for Precisely. damages, di ba? Sabihin, hindi maingat. Hindi maingat. Parang katulad dito kay Bantag. Ito kay Bantag, ito mayroon ding technicality dito. I mean, pinag-usapan nga namin ng ibang mga friends ko na mga abogado. Pero hawak ko yung Oo. yung babalas kasi para mamali tayo sa komentaryo. Ang sabi ni Secretary Erwin Tulfo, they have been temporarily reassigned to his office pending the investigation. Okay yan, okay yan. Okay. Para Reassigned. maayos sa ating komentaryo. Oh, diba? ano yan lang yan. Kasi yung iba, pag Prerogative niya na i-reassign. Pero kasi yung iba, pag gumamit, yung ibang taga-media, mabalanggalang na siya ba, pag gumamit ng mga Finris termino, lang, finris. mabigat eh. Finris lang sila. Yun Pwede ang naman point yan. ko eh. Reassigned. No. Okay. Kasi nakalagay doon sa isang larong Kasi the secretary has the power to Pero iba masyadong NSS ng ibang taga-media. designate Ayun, tama. other chores. Now, itong sa kay Bantag, mayroon ding technicality yan. Kasi I may be wrong in my facts, no? Pero sinasabi nila, 'di ba sinasabi na
preventively suspended siya. Correct. Oo. That is the word Yeah. used. Paki-check mo lang. Yes, He was, when you talk of preventive suspension, a person must necessarily be under investigation For a crime. for a particular charge. Oh, Now, oo. ang tanong natin, Anong charge? is Bantag investigated for what? Correct. Meron pa siyang administrative infraction. Is he investigated for what particular? Kasi you have to be specific Tama. Kasi preventive suspension is attached to the Office. charges Oh. or to the basis for the investigation. Ito, may nakalagay ba doon na he is investigated for killing Villamor, or is he investigated for preventive suspension without pay. no. Without bail. Will be for 90 days effective. Ano daw ang immediately. basis? Bakit siya pinibrent? Ang sabi niya, the president asked me to preventively suspend. Why? Presidente, direktiba raw ng Pangulo. Bakit Hindi, ba? anong basis? Porque ba presidente ka, Hindi, anong basis without niya? due process, pwede mo nang Alam mo, maski tingnan mo yung mga jurisprudence niyan. Ha? If you are charging or investigating an officer, especially in the criminal prosecution, only the ombudsman has the power. What's the power? Totoo. Oh, well, not even the president. Ha? Totoo. So, the ombudsman, pagka sabi mo, I'm charging Bantag for misconduct or dishonesty. The ombudsman can immediately order preventive suspension. Totoo. Pero dito, Secretary, kasi alam ba, presidential appointee, hindi naman siya seso or regular Maski employee. na, Pwede. maski na. Pwede yun. Ako, Kailangan, debatable yan eh. Okay. Debatable because you have to cite first a person is under, kasi sa private. O sabihin nung sir, nawala yung dito, stereo eh. Oo, Yun, suspended ka muna eh. Imbestigahan mo muna yan. Tapos in the meantime, mag-order ka There must be first an act prior. Due process. Oo. Hindi yung nauna yung preventive suspension, wala ka pang inaakusa. Oo nga. Di ba? Ano bang, what is Bantag accused of? Oo. Dapat specific. That will be attached to the order of preventive suspension. Pero yung madalas dating marinig sa mga opisyal na I served at the pleasure of the president. Removal yun. Removal. Yan, iba yan. Hindi, dalawa kasi yan Kaya tanong ko na para maliwanag. I think people should know. There are two kinds of suspension. Okay. Preventive suspension is not a penalty. Correct. Oo. Okay. Ha? Suspension as a penalty. If you are found to have committed The particular act. an offense, you are penalized. And it's either removal or suspension. But preventive suspension is not a penalty. Tama. Okay. It is only a precaution that since you are an officer and you may have access to certain documents Okay. or you may have access to coerce certain witnesses against you, you are preventively suspended. But there must first be a basis. Ha? Inimbestigahan ka, Bantag, inimbestigahan ka ngayon na ikaw ang suspect sa pagpatay ni Villamor. Ayun. Anong basis niyan? You have to charge him. Oo. So that Dapat you can- ngayon pa lang nang ipinail yung kaso. No, so Siguro that you can be Ito, preventively suspended. Okay, wala tayong oras. Bukas na lang. Okay. Bukas. Ganado lahat eh. Okay. Pero maganda yung talakay natin para mabigyan din natin ng kaalaman yung ating mga listeners. Yes, Para yes. fair sa Okay. lahat. No. Yes, okay. Magandang hapon sa iyo, Secretary. Magandang hapon Ricky. din, Eli. Magandang hapon, Ricky. And magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan. Okay, maraming salamat mga kasama. Magandang hapon po. Ako pa rin ho yung Radyoman